Mga Lods, magandang araw sa inyo. So dito sa video na to is magkukwento naman ako sa inyo ng mga fun memories ko sa Korea. Hindi naman puro malungkot yung alaala natin Hindi naman puro masasakit. Siguro medyo damay na rin dito yung konting culture nila. Okay? So yung una sa mga naalala ko doon mga Lods, sa mga bata yung trampoline, yung tinatalunan. Sa park kasi, maraming park sa Korea Sa gilid nun, usually meron trampoline doon. Pagkatapos, wall lang yun ng net. Para siguro nakikita ka ng mga magulang mo pag hahanapin ka, uy, nandun ka sa loob ng trampoline, naglalaro lang, yun. So, doon sa trampoline na yun mga Lods, minsan dalawang klase yun, merong matigas, merong mas malambot, ganyan. Tapos talon lang kayo ng talon doon, banggaan kayo ng banggaan sa loob doon. So, medyo healthy rin yung way ng paglalaro ng mga batang Korean sa pagkakaalala ko. Pagkatapos, sa tabi nun, sa baba mismo nun, may nagbebenta ng ano doon, yung asukal na tinunaw. Sa Squid Game meron nun Pagkatapos yung asukal na tinunaw na yun, tatatakan ng ano yung bakal yun. May mga shape yun. Yung shape na yun, pagka nabuo mo yun at naibalik mo doon sa nagtitinda, may libre kang another set ng ganun. Pero sabihin ko na sa inyo, Lods, hindi yun madali. Sobrang hirap nun. Kahit mga matatanda, nahihirapan dun. Ginagawa pa nga ron, dinidilaan ng paunti-unti, ganyan, tutunawin. Yun lang, ang problema mo kasi ron, habang tinutunaw mo yung unang part nun, pangalawang part nun, kunwari din sa may ilalim na, hahawak ka na dun sa ano, diba? Sa may mismong part na hindi dapat masira. Matutunaw din yun sa init ng kamay mo. Ganun ang mangyayari. So yun yung mga isa sa mga naalala kong fun memories doon na tuwan-tuwa ako. Yung mga bata, adik na adik doon. Agawan talaga yung paunahan. Ako naman, ganyan. Yung pangalawang naalala ko naman mga Lods, meron dito sa Pilipinas, yung sa Mangko, yung ice cream yun sa Korean na parang waffle, pero fish yung itsura. Lods, nung kinder kami, sa pagkakaalala ko din pagka yun ang baon mo or yun ang binili mo, nakakainin mo sa recess, ang tingin namin sa'yo, medyo parang rich kid Okay, uy, yaman mo ngayon Parang ganun. Tapos maglalapitan kami sa'yo, sabihin namin, uy, nung isang araw kumain din ako niyan Pero inuunti-unti mo lang, mamaya-maya makikikagat ka lang pala. Yun ang samahan ko dun. Dito sa atin, di ba, parang nasasarapan lang tayo. Dun, iba ang dating sa amin nung kinder kami. Pagkatapos, Lods, yung isa sa pinaka medyo kakaiba na naalala ko sa Korea, meron naglalako dun. May mga time lang na naglalako dun ng parang machine yun. Pagkatapos, pag nakita namin siya, yung makina na yun parang manual, magpapasukan kami talaga ng bahay, kukuha kami ng bigas. Kahit mga matatanda, kukuha ng bigas, minsan isang balde pa, ganyan. Pagkatapos, yung isang gantong bigas doon, kunwari isang tabong bigas, pag pinasok niya doon sa machine niya, isang bulto ang lalabas doon na parang pop rice. Pop rice na nga pala talaga, na napakalambot noon, pero parang pinalaking bigas lang ang mangyayari. Siguro nakakita kayo ng mga rectangular na mga pop rice na meron ng malagkit, kaya medyo dikit-dikit na. Pero yung Lods, talagang kakalabas lang doon sa machine yung pop rice na yun. Hindi ko alam ba't gustong-gusto namin yun. Talagang pag dumating yun, kunwari, si kuya may dalang machine. Oy, teka lang, hintayin mo kami. Lahat yung magpapasukan yun, tapos pipila kayo doon. Siguro after mga 2 to 3 minutes, habang yung machine na yun, siguro minamanual pa niya, yun na, paglabas dun, pop rice na lahat yun. Lahat kami nakabang dun. Tapos ang laki ng plastic na dala mo dun. Talagang ang dami. Siguro isang malaking bultong ganun, iuwi mo sa bahay yun. Ang sarap kainin nun. Hindi ko alam kung meron ba siyang cultural significance or merong event nung mga time na yun, kaya may mga times lang na may naglalako nun. Pero isa yung sa mga pinakagusto kong memories dun. Siyempre sa tatay ko naman, ang memories ko sa tatay ko na pinakamagandang naalala ko, yung nagbabike nga kami. Isa yun, nasa park nga kami. Nakwento ko na to, na tinatanggal ng tatay ko yung guide. Pagkatapos, ilang beses akong tumutumba, nasusugatan ako. Ang sabi niya, hindi, kaya mo yan. Umiiyak na ako, pinapagalitan pa niya ako. Iba rin talaga ang guidance ng tatay talaga sa nanay. So nangyari, napilitan ako, ginawa ko ang gusto, nagawa ko na. Nung nakapag-bike na ako ng walang guide, tuwan-tuwa na ako na ang sarap pala ng feeling, ibabalansin mo lang, maging matapang ka lang. Yung tatay ko sobrang proud sa akin. And then, kinabukasan, meron na pala naka-reading bike. 4th birthday ko pala yun. So, 3 years old pa lang ako bago mag 4 years old, kaya ko na mag-bike ng walang guide. With the guidance of my father. So, iba rin talaga pag may tatay, di ba? But anyways, iba talaga pag buo yung pamilya, di ba? Sa nanay ko naman, ang pinaka masayang memories ko para sa nanay ko na hindi ko pa pala nakukwento kahit kailan, kahit saan. Parang recognition day namin sa taekwondo. Required kasi sa Korean yun mga bata mag-taekwondo kayo. Parang required talaga. So ngayon, recognition day pala. So after namin mag-training lahat, bigla nagdatingan na yung mga magulang. Pero yung nanay ko, hindi ko na in-expect na dumating. At hindi ko naman in-expect tatay ko na dumating kasi mga 5 years old na ako noon Yun yung time na halos hindi na nakikita yung nanay ko tsaka tatay ko. So, nung nagdatingan na, syempre medyo malungkot ako, wala yung nanay ko. And madalas talaga yung nanay ko hindi nakakapunta sa ganun kasi nga may trabaho siya sa malayo. Yung nga, nagbebenta sila ng
yung mga ornamental plants ng tito ko. Kasi tito ko nga nagtatanim nun eh. And then maya-mayang konti, dumating yung nanay ko. Tapos may dala siyang kimbap. Binigyan niya yung mga trainer namin, mga teacher namin, ganun. Late lang siyang dumating pala. Ako sobrang saya ko noon. Isa sa pinakamasayang memories ko na sobrang proud ako na pinuntahan ako ng nanay ko. And then pagkatapos nun, alam ko kumain pa nga kami sa labas eh. Although nakauwi kami ng bahay medyo maaga-aga pa. Kasi umaga yung taekwondo, pagkatapos nagpamerienda siya, then paglabas namin, nag-lunch kami sa labas. So mga hapon, sobrang exciting ko pumunta ng playground para ikwento sa mga kalaro ko na yung nanay ko pinuntahan ako sa recognition day, ganyan. Siguro sila takam-taka, bakit? Normal naman yun ah. Eh sa akin kasi hindi normal eh. Pero sobrang proud ako na ikwento yun. Yun yung isa sa pinakamasayang memories ko pala naalala ko. So mga lods, yung mga fun memories ko sa Korea. Siguro medyo may konting cultural thing din ako na kwento na sana na-enjoy nyo. So yun lang mga lods ha. Thank you sa panonood.